Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Sa nakaraang video po, share ko yung totoong nangyari sa akin na nalayoff ako dito sa Canada nitong August 2025. At alam ko pong marami sa ating OFWs ang possible na makaranas po ng same experience. Kaya naisip ko po na gumawa ng follow-up video para ikwento kung ano na ba yung mga next steps na ginawa ko right after na ma-layoff at ano ang status ko ngayon at anong pwede nyong gawin kung sakaling mangyari rin sa inyo ito. Nitong buwan lang po, biglang nagsara ang department namin sa trabaho. Kasama po ako sa kasamaang palad na naapektuhan. At of course, hindi lang po ang income ang maapektuhan sa akin, kundi rin po yung immigration status at ang pagtulong ko sa aking pamilya sa Philippines. Nang maging official ang layoff at nag-send ng mga information ng previous employer namin, ito po yung mga ginawa ko right away. Una, kinuha ko lahat ng mga importanteng documents, kagaya ng termination letter na ipapadala ng previous employer nyo, record of employment, which is automatically ipapadala ng employer sa Service Canada, which may take 2 weeks. And kung hindi nyo pa po nare-receive, magtanong lang po kayo sa previous employer nyo. At importante rin po na i-save yung mga payslips nyo from previous employer dahil maaari pong makatulong yan sa tax documents nyo. Sumunod po ay nag-apply po ako agad ng Employment Insurance or EI. Ito po ay pwedeng gawin online sa Service Canada para makapagbigay o makatanggap ng allowance kahit pansamantala lang habang naghahanap ng trabaho. Huwag po kayo mag-alala kapag natapos na po or na-receive ko na po yung EI, i-share ko po yung step-by-step process kung paano mag-apply ng EI para meron po kayong idea at matulungan po kayo. Another thing na ginawa ko po ay nag-research po ako agad tungkol sa work permit at iba-iba po tayo ng situation. So, kailangan alamin niyo po yung situation nyo at ano yung applicable na work permit na pwede nyo pong gawin para legally po makapag-stay at continue kayo sa Canada. Another is nag-reach out ako sa mga kakilala ko, especially sa mga friends ko dito. At nag-check din po ako ng mga OFW groups para makapaghanap ng mga posibleng mapag-applyan ng trabaho. At ang isa pa pong kagandahan, though na karoon nga po ng termination sa previous employer, binigyan po nila kami ng service kung saan meron silang inassign na career coach kung saan pwede nilang i-guide kung paano gumawa ng resume, saan maghahanap ng trabaho, at paano gumawa ng cover letter, which is very good din po kasi since matagal na huling nag-apply ng trabaho, magkakaroon kayo ng refresher paano maging effective sa paghahanap ng trabaho. Another tip po, bago totally magkaroon ng disconnection kayo sa previous employer, make sure na alam nyo po kung saan sila i-reach out kung sakaling meron kayong kailangang documents in the future. And alamin nyo rin po yung pay or salary na matatanggap nyo pa bago totally matapos yung kontrata nyo sa previous employer nyo, kasi sayang naman po yung financial help or assistance na matatanggap nyo from previous employer, which is deserve nyo rin po since pinagtrabahuan po natin yun. And kung meron din po kayong mga vacation na hindi pa nagagamit, itanong niya rin po sa previous employer nyo kung mababayaran siya or masasama siya sa last pay nyo. And another na kailangan nating tandaan or importanteng siguraduhin is kung kailan matatapos yung health insurance nyo, dahil maaari pong kailanganin nyong mag-secure ng sarili nyong insurance para hindi po kayo mawalan ng source pagdating ng pangangailangan when it comes to your health. Though dito sa Quebec meron namang RAMQ, which is the public health, pero importante rin po na meron kayong private health insurance on your own once na ma-disconnect yung health insurance na provided ng employer nyo. And also, kung meron kayong RRSP, TFSA, or TPSP provided or linked sa previous employer nyo, i-double check nyo rin po kung ano yung magiging assistance or magiging transition. Wag po kayo mag-alala, i-share ko rin po if meron akong matututunan regarding sa mga financial means na ito na pwede nating magamit, and i-share ko po sa ating channel.
And another information na kailangan yung double check is if ever may provided na equipment sa inyo yung previous employer, i-double check nyo kung ibabalik nyo ba yung equipment or i-keep nyo. Another tip na kailangan nating siguraduhin is yung option na pwedeng ibigay ng previous employer na pagbalik sa Pilipinas. Sa case po namin, ang previous company po namin ay nagbigay ng option kung willing na bumalik agad sa Pilipinas, whether tapos na ang work permit or hindi pa. And at the same time, sagot po nila yung transportation from your apartment going to the airport and then yung ticket from Canada to Philippines. So maganda po siyang pag-isipan kasi kung decided na po kayong bumalik sa Pilipinas at makakatipid sa pamasahe, i-weigh nyo po yung options na ito. If hindi po siya in-offer ng company, i-double check niyo po sa HR, baka sakaling na-miss lang po nila. And hopefully, ang employer nyo ay mag-provide ng ganitong option at malaking katipiran po siya. Sa case ko po, kagaya ng nabanggit ko sa previous video, ako po ay naka-close work permit. Ibig sabihin po, ako ay allowed lamang magtrabaho sa previous employer ko. Bago ako ma-hire ng ibang employer, kailangan kong magkaroon ng sponsor or yung employer ay may LMIA or yung tinatawag nilang LMIA. So kung ang situation nyo po ay kagaya ng sa akin, kagaya ng nabanggit ko kanina, kailangan nating maghanap ng employer na willing magbigay ng LMIA para ma-transfer ang work permit natin. At meron din pong mga situations na pwede ka mag-apply ng open work permit tulad ng kung may inland sponsorship ka or bridging open work permit option. Sa situation ko, ako ay mag-apply ng inland spousal sponsorship at isasabay ko po ang open work permit. At kapag nag-start na po ako ng process na yun, i-share ko rin po sa ating channel para kung meron pong katulad ng situation ko ay makatulong at makapagbigay po ako ng idea. At wag din pong palagpasin na mag-expire ang status natin at mag-apply po tayo agad para legal at secure tayo makapag-stay. Kung nasa bansa ka, halimbawa sa amin or sa akin ay nasa Canada. To be honest po, hindi lang po talagang income ang affected sa ganitong situation kung saan na-layoff ako. Malaki rin po talaga yung emotional impact niya. Kasi nandyan po na ma-stress, ma-depress, ma-frustrate, anxious, worry. Pero sa ganito pong experience, natutunan ko na kailangan kong maging flexible, mag-adjust at mag-bounce back. At i-focus yung sarili ko sa mga bagay na may kontrol ako at mga bagay na pwede kong gawin para matulungan at mapabuti yung situation ko. Sa ngayon, naghahanap ako ng trabaho sa iba't ibang job search. I-share ko rin po sa inyo kung sakaling makahanap ako ng trabaho kung ano yung effective na job site or effective na strategy. At right away, nag-apply po ako agad ng EI or Employment Insurance para makatulong sa allowance or financial assistance. And makipag-usap sa mga kaibigan at kamag-anak para magkaroon ng emotional support. Sana po wala nang makaranas ng ganitong situation kung saan ma-lay off or matanggal sa trabaho, especially abroad. Pero kung sakali na sa anumang kadahilanan ay ma-experience or mangyari rin ito sa inyo, ito lang po ang mga tips natin na i-recap ko. Especially dito sa Canada, mag-apply po kayo kaagad ng EI or yung tinatawag na Employment Insurance. I-secure niyo po yung mga documents na nabanggit natin kanina. Alamin natin ang ating work permit options para legal na makapag-stay sa ating bansa, sa situation ko again sa Canada. Gamitin ang ating network at community support, lalo sa galing sa ating kapwa-kababayan. At pinaka-importante po ay alagaan po natin ang ating mental health. Kausapin po natin ang ating mga kaibigan at ang ating pamilya. Huwag po nating ilihim, especially sa ating mga pamilya, yung totoong situation natin. Kailangan po nating set yung totoong expectation nila, especially when it comes to financial assistance or pagpapadala natin para hindi po sila mag-expect
kailangan po nating maging honest kahit na masakit or magkakaroon ng problema on their end, pero yung honesty is makakatulong para matulungan din nila kayo, especially financially, para may mga adjustments. And I'm so lucky na understandable yung family ko, and they are helping me on their own little way na wag may stress despite of all the things that happening here. Kabayan, hindi po dito natatapos yung pag-share natin regarding my journey after this incident. Sa mga susunod ko pong video, i-share ko po sa inyo kung paano mag-apply ng EI at saan po ako naghahanap ng trabaho, at especially kapag nag-start na rin po ako ng application ko for PR dito sa Canada. Kaya marami pa rin po kayong abangan sa ating channel na pwedeng makatulong sa inyo, sa kaibigan nyo, or sa kapamilya nyo na OFW rin, especially dito sa Quebec, Canada. Sana po ay patuloy nyo pong sundan ang ating journey at makakuha pa ng mga tips bilang OFW dito sa Canada. Mag-subscribe po kayo sa Buhay at Payo ng OFW. Huwag po natin kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa bawat upload. Mag-comment din po kayo kung may gusto kayong itanong o i-share na experience. At i-share nyo rin po ang video na ito para mas marami tayong matulungan. Maraming salamat po at ingat.